Sige po, bigyan natin ng parangal ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. How do you find yung voice over na giving natin? Ganda, no? Ang ganda ng boses, no? Sana ganun din yung boses ko. Kilala niyo po ba kung sino yun? Ha? Gusto niyo po reveal ko? Ayun po, sa gilid. Pinagkalooban ng mga pang-radyo na boses. Sige po, I have a long list of 15 points po ang meron po tayo today. Tayo po tayo and let's start this series with prayer. Okay, so yung kumatagal na po kayo dito sa 3 p.m. service, I usually do this kapag sinisimulan natin yung 3 p.m. service. If your wife and your husband is with you, hold your hands. Maghawak kamay po kayo, mag-asawa, anak. Ayan. We will do this together. Okay? So let's pray. Father, thank you for another grace, another opportunity para makarating kami sa lugar na ito. And we know, Panginoon, na napakarami sa internet na they don't make it for another day. But we are here right now sa kinatatayuan namin with our beloved spouse and children, friends, and brothers and sisters in Christ to again listen to your word. Lord, we are asking for your Spirit to be with us. Be our guest speaker. Yes. Be our teacher for today. We will be talking about you, Jesus. Without the power of the Holy Ghost, baka hindi namin ito maintindihan. But Lord, nananangan kami sa kapangyarihan ng banal mong Spirito who is able to give wisdom and understanding dahil even as we have a lot of limitation, kahit pa mag-aral kami ng mag-aral ng iyong mga salita, if without sa pagsama mo, hindi namin maintindihan ang mga bagay na ito dahil ito'y banal, ito'y spiritual, at kami ay makalaman. Help us, Panginoon, in our weaknesses. And together as one family, as couples, as one community, bless us with your Spirit that we may understand and may see the blessedness that we have to have our Jesus as our high priest here on earth hanggang sa langit pagkasama ka na namin. Lord, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Sige po, makakaupo po tayo. Woo! Alright. Uy! Mas kitang-kita pag nakaupo, no? Paunti ng paunti, every Sunday, paunti ng paunti yung empty seats. Nag-materialize yung faith and prayers natin, no, na one day soon, wala nang mauupuan yung mga late. Baka mangyari dito kasi when I was still attending Victory Alabang, kapag oras na ng service, no, like for example, 3 p.m. service, kasi hindi ka agad nakapasok, iwan ka sa labas. Tapos kahit na-late ka lang ng mga 5 minuto, ganun ka-strict ang Victory Alabang. No, pagka oras ng service, tapos nagsisimula ng praise and worship, sorry next service ka na ulit. Parang na-imagine ko yung langit, no, kasi may kinikwento si Lord tungkol sa pag-shot ng heaven eh. Kapag hindi ka ready and prepared, iwan ka sa labas. Parang malapit na natin i-implement dito yun. Parang malapit na. Amen, sabi ng mga ushering doon sa taas. Sunday. Malapit na mangyari sa 3 p.m. service. Hallelujah. Amen. So kung you are first time sa 3 p.m. service or you are first time attending Victory Tejero, we are talking about the book of Hebrews. And right now, I will be sharing to you, again, merong part doon sa last verses ng chapter 4 na pinag-usapan natin last week. And then, we will be reading hanggang chapter 7. Okay lang po ba? Okay lang? 3 chapter babasahin natin today. Medyo mahaba-haba talaga to. Okay, but gusto ko muna mag-land dito sa verse
sorry. Medyo may typographical error akong nailagay doon. But that is verses starting 14 down to verse 16 ng chapter 4. Since then we have a great high priest. Sabi nga po natin, high priest. High priest. Who has passed through heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize. Sabi nga po natin, sympathize. Ayan. So, mga pag-usapan natin ngayon, mga pagsimpatya, no? Sino dito mahilig bang simpatya yung katabi mo? Sa mga issue ng buhay? No? Lahat na lang sinalihan? Okay. But one who is one in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Very powerful passage for me, no? Kapag lalo tayo, no, yung naghahanap tayo ng mga uunawa sa atin. Sometimes kapag mabigat yung ating pinagdadaanan, nagko-confide tayo dun sa mga taong alam mo makakaintindi sa'yo. Right? Tapos may mga pagkakataon na nirelease mo na lahat ng bigat mo sa buhay, tapos yung tao nantsalan. Alam mo yun, wala sa yung pake. Yung hindi mo naramdamang nakikinig sa'yo. Di ba? Kaya parang yung bigat na nararamdaman mo, parang hindi pa rin na-release. But ang good news, kapatid, ang good news ko po sa inyo, eto, from these verses pa lang, we can understand that we have a high priest. Kasi ang pag-uusapan natin, yan, medyo may time ako, no, to do the animation. Better high priest. Si Jesus ang ating better high priest. Ngayon, pag pinag-usapan natin yung priest, may mga kanya-kanya na tayong mga naisip. Sa Tagalog, pare. Ayan, para magkaunawaan tayo. Pag narinig natin yung salitang pare, meron agad tayong picture sa utak natin. Right? Kasi ako, to be honest, pagka naisip kong pare, kapag galing ka doon sa kabilang pananampalataya, yun na na-imagine mo, yung mga bis na gano'n, yung minamanuhan, di ba? Tapos may mga tao, yung mga sumasakay pa sa sasakyan na may glass, gano'n yung na-imagine ko. Tapos, parang mga sobrang strict so ng standard ng religion, ganun yung mga naiisip ko. Pero pag pinag-usapan natin yung high priest or pag pinag-usapan natin yung priest mismo, balikan natin yung moment ng mga original na pinanggalingan na ito. Actually, napakahaba po kasi nito. And ayoko naman kayong i-overwhelm na i-flash ko sa screen. Tapos hindi naman natin lahat mauunawaan. Pero bigyan ko pa lang kayo ng picture. Balik lang tayo ng konti sa Exodus. Yung pangalawang libro ng Old Testament. Kwento ko na lang po sa inyo, no? Along the way, nasa wilderness ang mga bansang Israel and approximately, baka matatapos na nila yung 40 years of journey nila. God appointed Aaron and his sons and the whole tribe of Levites to be the priests. Na maglilingkod sa kanila. Pagpasok nila sa promised land, yun yung kanilang magiging service. In Exodus chapter 28 verse 1, dun natin mababasa yung kung paano pinili si Aaron and his sons. And the next chapter, 29, 1 to 9, dun naman nagkaroon ng ordination sa mag-aama. And then the next book is Leviticus chapter 8. Mababasa natin in 1 to 36. Dito na yung actual ordination. Okay, sa church natin, ginagawa natin yung ordination kasi like, kung tayong lumayo, yung recent ordination sa ating senior pastor, Pastor Rex, di ba? He was ordained as our senior pastor. So, parang ganun yung picture. Numbers 3, 1 to 10, ito na yung buong angka ng Levites will be the helper ng
ng mag-aama doon sa magiging service nila. Bakit kailangan buong angkan? Pag binasa po natin itong mga libro na to, Exodus, Leviticus lalo na, and then Deuteronomy, pag binasa natin, sobrang trabaho ng gagawin ng mga pare ng panahon na yon. So ito, magbabago yung picture natin pag inisip natin pare. Primarily, ang ginagawa po nila, every day, nagpapatay sila ng hayop para sa remission of sin. Kasi kailangan mayroong dugo na dumana para malinis tayo sa kasalanan at maging karapat-dapat tayo sa paglapit natin sa Panginoon. Hindi ka makakalapit sa presensya ng Panginoon kung ikaw ay may kasalanan at hindi nakapag-alay ng hayop at nang nakapagpadanak ng dugo para sa iyo. Kasi meron pa silang ritual na ginagawa na ililay hands nila yung hayop para yung kasalanan nila lilipat doon bago papatayin. Kasi maliwanag na sinasabi ng Biblia, for the wages of sin is death. So meron talagang mamamatay sa kasalanan. Kasi ni-imagine ko ang trabaho kasi kailangan maghapon yun. Kung 10 yung may kasalanan, naging 100, naging buong bansa, ang busy ng trabaho ng mga pare. May pa sila pumapatay ng hayop. Tapos na-imagine niyo yung pag may apprentice, ganito paggilit niyan, ha? Dapat dito lang sa banda rito. Pag nagkamali, ulit. May hayop ka pa ba? Siyempre, hindi mo naman mapiperfect agad yung paggilit nun. Lalo pag nagwawala yung hayop. Tapos sa pagpili ng hayop, hindi lang basta nakapagbigay ka ng hayop para maging replacement ng kasalanan mo. Kailangan without blemish. Dapat perfect. Walang kapintasan, hindi pingkaw, hindi bingot, hindi pingkaw ang tenga, hindi pilay, walang sakit. Dapat perfect yung iaalay kapalit mo sa kasalanan. And yung high priest, taon-taon naman siya pumapasok doon sa most holy of holies. Meron pang most holies of holies na pag pumasok ka doon kasi hindi ka high priest, patay ka. And according sa mga expert na nakakausap ko, noong unang panahon daw, yung mga priest, pag mag-serve na sila sa temple, meron silang kalembang sa paa at may tali. Kailangan naririnig nila yung babantay, papasok na yung high priest. Kailangan tumutunog yung kalembang para alam natin kung buhay pa. Kasi may nangyayari talaga na kahit na-ordain in that position, pero may kasalanan, pumasok doon sa templo na may kasalanan, hindi muna nakapag-alay ng handog para sa kamatayan, mamamatay sila. Tutupukin sila ng apoy ng Diyos doon, yung presensya ng Diyos will kill them. Pag hindi na nila naririnig yun, dahil hindi rin sila pwedeng basta pumasok doon, yung tali ang magsiserve para ma-withdraw nila yung bangkay doon sa loob. Ganon katindi ang mga pamantayan ng Panginoon in terms of service. Bakit ko ito kinikwento, mga kapatid? For us to picture na ang Diyos na sinasamba natin, ma-appreciate natin yung grasya at biyaya na we can gather anytime in His presence. Why? Because of the Lord Jesus. Kaya pag-uusapan natin, Jesus is a better high priest. Kasi itong mga to, mga nagkandamatay na. Pero yung ating priest na pag-uusapan ngayon, lives forever. Parang hindi kayo masaya. Parang ayaw nyo. Medyo hindi po ako prepared dun sa ganong reaction. Or ninanamnam nyo lang. Okay. Simulan natin, dahan-dahanin. What happened? Sorry. Sabi ko sa inyo, inaaral ko pa lang tong ano na to. Jesus is the sympathetic high priest. Gustong-gusto ko po itong part na to ng chapter 14, ng Hebrews chapter 4, verse 14, That since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. So let us hold fast our confession. Ilang week na natin tong binabasa. Ilang beses na natin itong nadaanan na ina-admonish at ini-encourage tayo ng scripture from week 1 until this week, week 5, na panghawakan natin ng maigi yung ating kino-confess.
yung ating pananampalataya. Because we have this Jesus, the high priest, the Son of God. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in every respect has tempted as we are. May narinig po akong isang preaching, parang they try to understand na bakit si Jesus pinili pa ng Diyos Ama. Eto, ewan kong naisip niyo po ito ha. Bakit minabuti pa ng Panginoon na si Jesus maging sanggol pa? Pwede namang paglitaw niya dito sa earth, perfect man like Adam and Eve. Naisip niyo po ba yun? No? After how many years of being a Christian, nga no? Bakit? And then, I heard this explanation na sabi nila, kasi tayo, ang stage of life natin, nagsisimula sa pagiging infant, vulnerable. Pinili ng Panginoon yung most vulnerable season of life para magsimula doon. Bro, di ba, according to the study, si Jesus, nabuhay lang naman ng up to 30 years old. Kung di ako nagkakamali. And I love this wisdom na nakuha ko sa huddle from Sister Syra. Palakpakan natin ng Lord sa buhay ng ating campus missionary, Sister Syra. Shinare niya, sabi niya, it's more than enough para dun sa 30 years of life ni Jesus. Or 30 or 33, correct me if I'm wrong. No, doon sa 3 years or sa 3 years na ministry niya or yung buong buhay niya, 30 or somehow around 33 years old, nadaanan na ni Jesus lahat ng season of life, even yung pinaka-excruciating death. Kaya kapag may moments tayo sa buhay natin na akala mo walang nakakaintindi sa iyo, well, today I would like to tell you, it is written in the scripture, He is able to sympathize with your situation. Kaya kung akala mo walang nakakaintindi sa iyo, sorry, mali ka. Dahil meron. Kung palagay mo yung mga kausap mo sa paligid mo, kilala mo, hindi ka kayang intindihan, well, I would like to tell you right now, Jesus is able to sympathize with your situation. That's why, may kumpiyansa tayo na kapag tayo ay nananalangin, yung Diyos na nakikinig sa atin ay alam yung bigat, yung weight, yung level ng pain, yung gravity nung pinagdadaan natin, kayang-kaya niya yung maunawaan. If you are like me na parang kala mo you are lonely, kanina natutuwa ako dun sa mission update natin. Medyo may touch sa akin ng personal. Kasi may mga friend kami sa Nepal. Mga naging friend namin nung nagtatrabaho pa kami sa Dubai. So marami kaming friend doon, mga dalawa. Na kahit binubuli-buli namin yon, kasi sorry sa mga taga-Nepal, no, nag-repent na naman ako dito. Kasi sometimes, no, just to communicate with them, binibiro namin lagi itong friend namin, ayoko lang banggitin yung pangalan, baka kami nagre-record. Yung friend namin, minsan binibiro namin siya kapag nag-shift kami, you know what, your God is our food. Kasi sumasamba sila sa mga baka, holy sa kanila yon. Pero kahit binibiro-biro namin sila ng gano'n, nag-attempt kami dati na mag-share ng gospel, pero we're not able to do so. Tapos narinig ko ngayon yung mission update is, may mga ano na sa Nepal. Kasi alam ko parang mahirap dun eh. Mahirap mag-share ng gospel sa mismong area na yun. Pero nakakatuwang tignan na nakapenetrate na dun. Medyo napunta lang ako ng konti. But going back, sa ating mga pinagdadaanan, maliwanag yung sinasabi ng scripture na He is able to sympathize with our weaknesses. Because in every respect, He has been tempted as we are. Akala kasi natin, si Jesus, kasi ano siya eh, Diyos naman kasi siya. Pero sometimes nakakalimutan natin, si Jesus, nagkatawang tao siya, fully human. So kung ano yung bigat kapag natutokso tayo, ganun din yung nararamdaman niya.
kung paanong parang naglalaban yung flesh and spirit mo, it's the same pressure na nararamdaman ng Panginoon. But He become a better high priest for us. Kasi yung priest, as katulad ng kinuwento ko po sa inyo from Old Testament, yung original na setup ng mga priests, they are called to mediate between God's people and the presence of God. Without their service, hindi pwede dumirekta yung mga tao sa presensya ng Panginoon dahil definitely mamamatay sila. But now, we have a better high priest, which is the Lord Jesus Christ, because in every respect, though He was tempted as we are, yet He lived without sin. Paano siya naging better sa part na to? As a high priest? Kahit yung high priest noon, bago sila mag-serve sa kanilang duties and responsibilities, kailangan din nilang magpatay ng hayop para sa kanilang mga sarili. But our Lord Jesus Christ, hindi kailangang gawin yun because He lived a holy life. That's why ang admonition ng verse 16, let us then with confidence draw near to the throne of grace. Ngayon, meron na tayong kumpiyansa na hindi mo na kailangan ng kung sino-sinong padrino para lumapit sa Diyos sa oras ng pananalangin. Are you getting this, church? Na kahit ikaw na lang, pwede kang lumapit sa Panginoon at makakatiyak ka na that God is listening to your prayers. Kasi naiintindi niya unang-una yung hirap na pinagdaanan mo, yung kinabagsakan mong kasalanan, na alam niya yan, nararamdaman niya, naiintindihan niya, though hindi siya nagkasala, pero namatay siya dahil sa mga kasalanan niya. Kaya alam niya yung heavy. Na minsan nakakaramdam tayo na, babalik pa ba ako sa church? After kong makilala si Lord, nag-slide back ako. Tanungin niyo si brother ni, ilang beses nag-slide back. At totoo ang kasalanan, igigil trip ka niya. Huwag ka nang bumalik dyan. Paulit-ulit ka na lang. Di ka na natuto. Well, alam ng Diyos kung ilang beses kang babaliktad. Pero as long as hanggang ngayon humihinga ka pa rin, that is another day. Another today. Na sinabi ng pinag-aralan natin last week, God appointed a certain time, which is today. If you're hearing this word, that is your chance. That is your another chance to draw near with confidence doon sa trono ng Panginoon. Why? Because you have a better high priest than the old na kayang mamagitan between God and you. Nakakash mo ba natin? Tuloy natin yung pagbabasa. Basahin ko po in verse 1, chapter 5 tayo. For every high priest, listen to this, chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relation to God, to offer gifts and sacrifices for sin. So this is the overview kung ano yung duties and responsibilities ng mga priests. He can deal gently with the ignorance and wayward, since he himself is beset with weakness. Because of this, he is obligated to offer sacrifice for his own sins. We're talking about earthly priests, just as he does for those of the people. Verse 4, and no one takes this honor for himself, but only when called by God, just as Aaron was. So also Christ did not exalt himself to be made a high priest. Listen to this. Hindi si Jesus yung self-promoted kind of high priest, but was appointed by him who said to him, you are my son, today I have begotten you. As he says also in another place, you are a high priest after the order of Melchizedek. Bakit kaya hindi after the order of Aaron? Yung pagiging priest ni Jesus Christ. Tinanong ko yan sa sarili ko, bakit hindi sa Aaron? And Melchizedek, kung babalikan po natin, nag-appear siya. First appearance ni Melchizedek in the Bible history is sa Genesis chapter 14.
Mababasa natin doon, somewhere along in verse 18 downwards, after nung gera ni Abraham. Remember, si Abraham, sojourner pa rin siya, papunta pa lang siya, ipopossess niya pa lang yung promised land. And we know, yung promised land, natapakan na ng lineage niya. Hindi na si Abraham. Kasi after niya mabisita yung Canaan, nagpunta pa siya ng Egypt, tapos bumalik pa, pero hindi pa siya talaga noon nagkaroon ng salinlahi. But during the war, kung di ako nagkakamali, war ni Abraham sa lupain ng Sodom, kasi i-rescue niya si Lot. After winning the war, nagpakita sa kanya yung ibang mga hari with personal intent, and then Melchizedek appears. Basahin ko po sa inyo yung sinabi ni Melchizedek. Ito po yung sinabi, chapter 14, I'll be reading chapter 14 ng Genesis verse 18. And Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was, listen to this church, he was priest of God Most High. Now, if you're not familiar sa book of Genesis, wala pang formality about religion or setup ng religion during this time. At least, sa istorya ni Abraham. Pero, na-mention agad in this chapter, particularly sa chapter 14, minention that Melchizedek was a priest of God, Most High, and he said, and he blessed him and said, "Blessed be Abram by God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered you, or who has delivered your enemies into your hand." And then afterwards, Abraham bring tithes to Melchizedek. Alam niyo ba, nakikita ko yung mga itsura ng iba. You're trying to grasp yung sinasabi natin. Mamaya, ipapaliwanag ko po sa inyo by the end of this sermon, bakit ganito yung mga reaksyon natin. At gusto kong gisingin yung mga diwa natin at interest natin sa mga bagay na ito. Kasi totoo naman talaga, kailangan mo ng good theological background para pag-usapan tong bagay na ito. At salamat sa Book of Hebrews, binibigyan tayo ng at least picture that we're able to grasp or at least absorb yung mga bagay na naririnig natin right now. So Melchizedek, after Jesus was ordained as a high priest, after the order of Melchizedek, kasi si Melchizedek nasa Genesis na siya nag-appear, pero sa Exodus pa lumabas ang ordination ng pamilya ni Aaron. And we know na ang pamilya ni Aaron nagkaroon pa ng mga problema nung nagsisimula na talaga yung kanilang trabaho. In fact, isa sa mga anak niya nagmaasim. Ginawa yung tinatawag na offering. Yan, akala natin pag offering, laging goods, no? Pero yung isa sa mga anak niya offered illegal offering ng fire, ng insenso. And because of that, namatay siya sa loob ng templo. So Jesus became our high priest in order of Melchizedek. Why? He is the high priest of the Most High God. High priest na siya doon. Now, tuloy natin ang pagbabasa. In the days of His flesh, Jesus offered up prayers and supplication with loud cries and tears to Him who was able to save Him from death, and He was heard because of His reverence. Although He was a son, He learned obedience through what He suffered. And being made perfect, He became the source of eternal salvation to all who obey Him. Being designated by God a high priest after the order of Melchizedek. Kaya siya naging better high priest kasi si Jesus naging source siya ng ating eternal salvation. Not the earthly priests na nagsimula sa angkan ni Aaron. Nakukuha po ba natin? Okay lang din naman kung hindi. Kasi we still have few weeks para
intindihin to. At kung hindi po natin ito nakukuha, okay lang din. And I hope it will trigger some interest and desire for you to go back to your Bible, read chapter 4, chapter 5, chapter 6, hanggang chapter 7. Ang pinupunto natin dito, he become a better high priest in the order of Melchizedek because walang record na may flaws si Melchizedek. In my own opinion, ito po, don't quote me in this is not the standard theology of our church. In my opinion, in my personal observation sa scripture, might be that was Jesus appeared to Abraham. Kasi I can't help it but recall yung sinabi ni Jesus sa mga Pariseo nung siya po ay nakikipag-argumento sa mga Pariseo kung sino ba talaga siya. Na minsan, sino dito nakakalala, sinagot niya mga Pariseo, before Abraham was, I am. Bago pa si Abraham, ako na. So I can't help and connect that dots that maybe Melchizedek in Jesus is one person. Pero again, don't quote me on this kasi that's just my personal observation. What is clear, sa sinasabi ng scripture, yung pagiging high priest ni Jesus is according to the order of Melchizedek, not of Aaron. So, lalampasan ko muna yung ibang verse. Let's jump in point number 2. Jesus is a priest after the order of Melchizedek, which I already mentioned. In Hebrew chapter 7, verse 1 to 3, sabi dito, For this, Melchizedek, king of Salem, which is ang ibig sabihin ng Salem is peace. Ano ba si Jesus? Ano si Jesus? Okay, may mga nagbabasa ng Bible dito. Praise God. Si Jesus is? Okay. Melchizedek is king of peace or Salem, priest of the Most High God, met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. And to him, Abraham appointed a tenth part of everything. He is first, by translation of his name, King of Righteousness, and then he is also King of Salem, that is King of Peace. Okay, pinaliwanag na ng scripture na binabasa natin. Verse 3, he is, listen to this church, may I have your attention please. Verse 3, he is without father or mother or genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but resembling to the Son of God, he is continuous a priest forever. Yes, Jesus was born in a virgin birth kay Mary. But we know from the scripture, from cover to cover, claiming that Jesus has no beginning and no end. Kasi bago pa siya nag-manifest in flesh, He was with the Father. And Melchizedek, again, kanina, we're pointing that Jesus is become the high priest according to the order of Melchizedek, but now Melchizedek is the resemblance of the Son of God. Nakita niyo po yung light dito? Kaya siya naging better high priest para sa atin. We can have this confidence na kapag lumalapit tayo sa Panginoon, we're able to be accepted by the Lord. And my last point is, Jesus provides a better sacrifice and eternal salvation. Let me jump in verse 25. Kinabahan yung iba, kala babasahin talaga natin ang buo yung buong chapter 3. Yung 3 chapters. In verse 25 to 27, it says like this. Consequently, He is able to save the uttermost, those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. For it was indeed fitting that we should. Verse 26, verse 27, He has no need, like those high priests, to order sacrifice daily, listen to this, first for His own sins, and then for those of the people. Since He did not
He did this once for all when He offered up Himself. We know na yung offering ng Panginoon is a better offering kasi ginawa niya na lang yun isang beses. At sabi pa ni Apostle Peter sa kanyang mga sulat in 1 Peter, sabi niya, hindi na kailangan mamatay ni Kristo ng paulit-ulit sa kasalanan. Kaya ito po yung aking reminder. Kagaya ng reminder ni Peter. Kung nakakilala ka na sa Panginoon, listen to this church. Kung nakakilala ka na sa Panginoon, napakinggan mo na yung message ng gospel, and you still remain stiff-necked, nagmatigas ka pa rin, paulit-ulit ka nang ni-remind ng Panginoon that you are living a wrong life, wrong philosophy, wrong lifestyle, wrong ideology, you're living in sin. Tapos hindi ka pa rin nakinig, wala nang offering na natitira para sa iyo. Kaya ang sabi ng last week natin, inukilkil sa mga puso't isip natin, if you're hearing this word today, do not harden your heart. Again, do not be discouraged. We have a better high priest, which is the Lord Jesus Christ, that offers a better sacrifice, that gives us access. Actually, yung term na ginamit ko po dito, eternal access. Pero binaro ko yung point ni Pastor Rex, salvation. Since salvation also our key to enter the kingdom of God. And salvation can find no one kundi sa Panginoon lang. Panginoong Jesucristo lamang. That's why He became our better high priest. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Kanina pinag-uusapan namin sa 1-to-1 devotion. Walang ibang, pag nananalangin tayo, we do not pray to the Mother. Listen to this. We're not praying in the name of the angels. We're not praying in the name of the apostles, Peter, John, Paul, and whatsoever, kung sino mga saints na kinikilala ng Pilipinas. We are praying directly to God in the name of Jesus Christ. Kasi walang ibinigay sa silong ng langit na makapangyarihang pangalan, kundi ang pangalan ng Panginoon. So my point is, Jesus is a better high priest. Why? Because He lives, number one, forever. Hindi kagaya ng earthly priests, namatay silang lahat, at wala nang mamamagitan sa mga tao dahil nagkandamatay na sila. Pero we have this better high priest seated at the right side of the Father, understands us deeply, and gave Himself for us completely. He is our eternal bridge to God, perfect, powerful, and personal. He becomes your personal Savior. He can usher you to the throne of grace of God. And before I close, I would like to read this, yung tinalala natin, before we pray. Hindi ko maiwasang skip ito. Pero wala na tong kinalaman sa pinag-uusapan natin today. Pero may kinalaman ito in our entire Christian journey. Sabi ng chapter 5, verse 13. About this, we have much to say, and it's hard to explain, since you have become dull of hearing. Ako kung na-discern nyo, nahihirapan ako explain to sa buong church. If I'm going to be honest. Kaya nakarelate ako dito sa writer ng Hebrews. Next verse, verse 12, sorry. Binasa ko kanina verse 11. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. Last verse, but solid food is for the mature, for those who have their powers
of discernment, trained by constant practice to distinguish good from evil. Sa Tagalog, sabi niya, ang dami namin gustong sabihin sa inyo tungkol sa topic na ito. Kung i-translate natin in our layman's term. Ang dami namin gustong sabihin sa inyo, pero you're not able to digest it. Na supposed to be, you are teaching na rin this community. But yet, you're not able to absorb yung mga gusto naming sabihin, kaya nalilimitahan kami kasi ang kailangan nyo pa rin milk. Pag binasa po natin yung chapter 6 at yung mga naunang verse, medyo mas masakit pa yung sinabi. Sabi niya, hanggang ngayon, elementary teaching pa rin ang gusto nyong mapakinggan kung sino si Kristo, paano yung pagpapatawad, yung mga basic na dapat, matagal na tayong graduate, na dapat nagtuturo ka na rin kasi naging matagal ka na sa simbahang ito. Na supposed to be, dapat pag nag-usap tayo ng mga malalalim na mga usapin tungkol sa salita ng Panginoon, nagkakaintindihan na agad tayo. Pero up until now, ang kailangan nyo pa rin milk. Bakit ko po ito sinasabi mga kapatid? We are halfway long to this series. At kung mapapansin nyo po, if you're attending since week 1, nagpo-progress yung ating series. Lumalalim. From overview, nagpupunta tayo sa mga detalye, and may mga pinag-uusapan tayo na hindi natin narinig from the past. Na mga detalye, kaya parang nahihirapan tayo. And I would like to encourage you, brothers and sisters, mag-mature na tayo. Hindi laging puro pabebe sa church. Are you hearing me, church? Ihinto na natin ang mga pabebe time. Matuto na tayong ngumuya ng solid food. Now, whenever the pastors and preachers preaching about solid food, hindi ka na nagtatampo. Hindi ka na nag-iisip na baka pinapatamaan ka. Pag pinapatamaan ka, yes, praise God, tinamaan ako. Kasi hindi pa ako kinakalyo. Na kapag tinamaan ka ng Word of God, hindi mo na iniisip na pinaparinggan ka. Bakit ka naman paparinggan? And ang intention ng preaching, ang intention ng sermon is for you to draw back doon sa will ng Panginoon. Na ngayon pagka walang tama sa'yo, mas lalo ka natatakot. Ba't walang tama sa akin? Parang baka may kalyo na ako. So nagse-self-check na tayo. Ang baby hindi marunong mag-self-check. Sabi mo sa tabi mo, mature na tayo. Basa-basa din ang Bible natin. Huwag puro post. Kaya napansin nyo, medyo karne. Medyo karne yung pinag-usapan natin today. Minash natin. Parang baby. From milk, may transition yan. Hindi mo yan agad papakainin ng okra. Igagrind mo yan. Hindi mo yan agad papakainin patatas, igagrind mo yan. Kaya ginagrind natin. Para eventually, pagtapos natin ng week 12, every one of us can eat solid food. Kaya na natin mag-steak. Are you excited? Yes. Are you excited? Na pagtapos natin dito, may mga maiiwan na sa labas kasi nagsisimula na ang 3 p.m. service. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. The former priests were many in numbers because they were prevented by death from continuing in office, but he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lived to make intercession for them. Father, thank you for giving us the Lord Jesus Christ, na alam namin right now, interceding for us. Thank you for hearing your word, kahit medyo parang mabigat, masakit, medyo parang hirap i-absorb, Panginoon. But thank you for your word, giving us
enlightenment na hindi kami forever baby Christian. We will grow, we will learn to walk. Sometimes may stumble kami because we're learning to walk with you. Matutumba kami, mababagok kami, mag-i-slide kami, masusugatan kami in this journey. Dahil pinangako mo rin naman, Panginoon, that as we go along and walk with you, we will face many struggles, we will face many troubles, we will face many tribulation of different kinds. But praise God, we praise you, we praise your holy name, because Jesus overcame the world. We have a better high priest. Though he was tempted in every way, yet he lives without sin. Thank you that because of Jesus Christ, from this day onward, as we rely and trust the Lord Jesus Christ and the finished work of the Lord Jesus Christ, we will be able to live holy. Na akala namin dati, mga pari lang, mga taong simbahan lang ang kayang mabuhay ng banal. But now we are seeing, slowly and slowly, little by little, Panginoon, nakikita namin, if we will live in the Word, and we will walk together with our Lord Jesus Christ, we will be able to craft yung aming mga buhay in a holy life that you want us to be. Please remain standing. Talk to God while we are worshiping, while we're singing this last song to the Lord. Please talk to your God. Talk to your Lord. Have confidence. Magsalita ka. Kung hindi mo pa nagagawa dati na kausapin ng